So bago magsimula ang aktual na trabaho namin sa barko, sinasagawa muna namin yung daily toolbox meeting. Sa totoo lang, ito yung aming official hour ng Chicana to Oras for the Soul. Kunwari pinag-uusapan namin yung job order para sa maghapon. In short, nagkaplano kami kung paano papanggap na abala. Hindi, joke lang. Yung pagpupulong na ito nag-deserving mahalagang session sa amin para pag-usapan at pamahagi yung job order yung mga nakatakdang gawain para sa buong araw. So kung sa engine may makinista, sa kubyerta naman may tinatawag kaming deck squad boys. So binubuo kami ng 7 miyembro. So 2 deck cadet na kito, isang businessman na kamukha si Jackman ng Alibaba. Pero yung binebenta niya lang yung kwento. At ito naman na para mukhang artista, kala mo may serye, pero kalabang yung kalaban mo kaya. Hindi, pero yan dalawang yan solid yan boy. Sila yung mga nagasanay na miyembro ng grupo. So meron pa kami isang ordinary seaman, tapos 3 ibod body seaman. So kabilang ako dito. So kami yung mga, alam mo na, yung mga dumada moves. Debbie Asad, veterano ko sa mga galawan yan. Yung mga kasanayang tripulante. At syempre yung hari ng kubyerta, sino pa ba? Si Boso ng Maestro Amo ng Bansag ng Karamihan. So siya yung nangunguna at direct ng tagapamahala sa mga gawain ng deck crew. Kumbaga, siya yung bahala kung paano nyo kami gagawing busybody sa loob ng walang oras. So bawat isa sa amin may kanya-kanya nakatalagang trabaho, which is nakabase sa job order na hinati tsaka pinamahagi ng Maestro Amo, which is yung Boso. No? So yung ilan sa mga regular na maintenance work na sinasagawa namin kapag underway kami sa susunod na puerto. So unang-una dyan yung chipping, no? Alam naman natin yung chipping, pagtiktik ng kalawang. So isa to sa pinaka-common tsaka pinaka-basic na ginagawa natin bilang mga marino. So yung workplace natin nasa gitna ng laot, kung saan yung sea spray o tilamsik ng tubig dagat, di natin maiwasan yung sumampa. Kahit wala naman siyang COP, Seaman's Book at Passport or training. Isipin mo nakasampo yung tubig alat kahit walang dokumento. Consider na hatang stowaway yan. Or siguro may connection lang yan sa immigration. Charot. So yung tubig alat kasi, pagkakaalam natin, di ba? Yan yung pinaka-primary source kung bakit nati-trigger yung surface sa pagkakaroon ng kalawang. Most commonly sa kubyerta or deck. Ika nga ng professor ko sa AGAM, saltwater encourages corrosion. That's why it's an excellent conductor of electricity. So maliban sa kubyerta, make sure din na lahat ng gamit o bagay sa deck na may tendency na mabilis kalawangin ay i-secure after gamitin. Particularly yung cargo light na ginagamit natin during cargo cleaning, yung operation during loading tsaka unloading. Dapat sinisecure natin ng maayos yan. Kasi may pagkakataon na kahit water resistance pa yan, bumibigay din yan. So ano mangyayari? Mangyayari na naman tayo kay electrician. So, pangalawa yung painting. Kulayin ko buhay mo. Di joke lang. So pintura, ba matapos natin tadtarin at gamitan ng high pressure, jet chisel, yung ate camera, yung makapal na face ni Lodi, este yung kalawang. Kailangan muna natin yan yung steel brush para na matanggal yung medyo dilaw na kasing kulay ng ipi ni ano. Oops, bad yun. So matapos tiktikin, natalisin yung kalawang na kinatukan natin. So dapat nakaredy na yan para sa pagpipintura. So di ba may golden rule tayo dyan, bago magpintura, make sure na malinis tsaka makinis yung surface na kinatukan para goods ka kay maestro. Kasi alam mo na, once na makita niya na pininturahan mo yung may tira-tirang tigidig or acne ng kalawang, yari ka boy, parang nag-makeup ka sa dino gasang muka. Joke lang. Basta gawin mo lang yung trabaho mo ng maayos, walang masasabi sa'yo. Okay, ingat.